Tulong! Tulong! Nawawala ang apo ko! Manong, ano pong nangyayari? May tutulong po ba ako? Iho, Diyos ko, tulungan mo ko. Ang apo ko si Marites. Nawawala. Inutusan ko lang siya bumili sa kabilang kanto. Pero hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik. Ganun po ba? Sigurado po ba kayo nawawala siya? Baka naman po may pinuntahan lang. Dami pong tao dito sa Perry. Baka naman po nalibang lang kung saan. Hindi. Kilala ko ang apo ko. Bukod sa pagtulong niya sa akin dito sa perya, wala nang mas mahalaga pa sa kanya. Hindi niya ako iiwan ng ganito na lang. Huwag po kayo mag-isip agad ng masama. Baka mapano ho kayo. Mas mabuti po siguro hintayin nyo na muna siya. Baka naman pabalik na rin. Hindi mo ba ako naririnig? Sinabing nawawala nga ang apo ko. Tapos gusto mo akong paghintayin pa rito? Teka nga, bakit ba nakikialam ka kung wala ka naman palang balak tumulong? Inaabala mo lang ako. Pasensya na ho. Ewan ko sa'yong bata ka. Basta ang nasisiguro ko, kinuha ng mga aswang ang apo ko. Mga hayop na aswang na yan. Umiiral pa rin talaga sila sa mundo at nakikihalubilo sa mga tao. Grabe naman ho kayo. Wala naman ho kaming kinalaman dyan. Ano ka mo? Wala ho. Sabi ko, pasensya na ho sa abala. Pakikialam. Hindi naman pala tutulong. Mga kabataan talaga ngayon. Pagpasensyaan mo na yan, Iho. Huwag mo nang pansinin. Kaya lang talaga siya simula nung nawala yung apo niyang si Marites. Sus, nakipagtahanan lang naman yung kanyang apo eh. Ganun ho ba? Ay, nako. Kaya siguro nasiraan na ng bait yung matandang yon. Hindi niya matanggap na iniwan siya basta-basta ng paborito niyang apo. Nakakaawa naman ho kung ganun. Kaso parang mahilig din ho siyang magbunang haka-haka eh. Ay, sinabi mo pa. Lahat na lang nang nawawala dito sa bayan, pinagbibintangan niyang kinuha ng mga aswang. Kung sa bagay, di lang naman siya. Karamihan sa matatanda, ganun din ang sinasabi. Alam mo naman ang matatandang bulaan. Buti na lang hindi pa ako ganun katanda. Sige ho, mauna na po ako. Ay, sandali lang. Lagi kitang napapansin dito sa perya. Pero madalas paikot-ikot ka lang. Ano bang hinahanap mo? Wala ho. Nag-iikot-ikot lang ho. Ganun ba? Baka gusto mong bumili ng tinda ko mais. Bagong luto yan, matamis at mainit pa. Hindi na po. Mauna na po ako. Loko yung matandang yun ah. Minawala lang aswang agad yung may kasalanan. Isa talaga masama rin yung sobrang pagiging tao eh. Nagiging praning. Excuse me? Bakit po? Anong ginagawa niyo sa daan na to? Patay. Nasundan yata ako ng tao. Naliligaw na yata ako. Gusto ko lang sanang alamin. Alam mo ba kung saan yung tagong baryo dito? Tagong baryo? Bakit? Sino ka ba? Ako si Lisa. At alam ko kung ano ka. Ha? Anong ibig mo sabihin? Teka, huwag kang mag-alala. Wala akong masamang intensyon. At saka, isa rin akong aswang. Kagaya mo. Ikaw? Aswang ka rin? Oo, matagal na akong nawalay sa lahi natin.
Kung tanda mo pa yung mga pamilyang lumipat sa ibang lugar, isa ako sa kanila. Ngayon, gusto ko sanang bumalik sa dati nating baryo. Ganun ba? Halika, sumunod ka sa akin. Sakto, pauwi na rin ako eh. Salamat. Ako nga pala si Eman. Ikinagagalak kitang makilala, Eman. Ako rin. Saan lugar ka nga pala galing? Galing ako sa Leyte. Taga ron din ng aking napangasawa pero naaksidente siya eh. 1 taon pa lang ang nakakaraan. Kaya mo ba naisipang bumalik dito sa lugar natin? Oo eh. Masyado na kasing malungkot ang buhay doon. Kahit saan ako bumaling, lagi ko lang naaalala ang asawa at anak ko. Anak? Ibig mong sabihin, kasama sa aksidente yung anak nyo? Siguro. Pero hindi rin ako sigurado eh. Hindi ko nakuha ang katawan niya. Kaya may parte pa rin sa aking naniniwalang buhay pa ang anak kong si Nico. Ganun ba? Eh kung naniniwala kang buhay pa si Nico, bakit mas pinili mong pumunta rito? Nagbabaka sakali rin ako. Baka makahingi ako ng tulong sa lahi natin para mahanap siya. Nako, ewan ko lang Matagal nang hindi lumalabas ng baryo yung lahi natin. Simula nung umalis yung ilang pamilya, masyado na silang naging matatakotin. Baka raw may makabuking sa tunay nating lahi. Ibig mong sabihin, hindi kayo umaalis ng baryo? Oo. Eh bakit nandito ka? Ano kasi, Alam ko na siguro. Siguro hindi mo rin tanggap ng buong pagiging aswang, ano? parang ganun na nga. Naiintindihan ko. Mahirap din naman kasi talaga. Ang lahi nating to, kailangan laging magtago. Hindi lang naman yun. Gusto ko ring maranasan yung mamuhay na parang tao. Gusto ko magtrabaho, makihalubilo sa iba, may pagkwentuhan, pumunta sa beach, pati doon sa mga magaganda at malalaking building na nakikita ako sa mga magazine at dyaryo. Mukhang dahil sa mga pangarap mong yan, pasaway kang aswang sa lahi natin Di naman ako tumatanggi dyan Aminado rin naman ako. Pero ano bang magagawa ko? Hindi naman talaga ako masaya sa ganitong buhay. Hindi rin naman kita masisisi. Pero mag-iingat ka lang. Dahil pag napag-alaman nila ang tungkol sa ginagawa mo, panigurado mapapahamak ka. Bahala na. Nagpatuloy ang usapan namin. Kinilatis ko siya ng mabuti. Hindi dahil naghihinala ako, kundi dahil may pakiramdam akong kakaiba sa kanya. Para bang ang gaan-gaan. Kapareho ng pakiramdam tuwing nakikinig ako sa kwentuhan ng mga tao sa peryahan tuwing gabi. Lisa, napahaba na yata usapan natin. Nandito na tayo. Halika, pasok ka. Salamat. Eman, Kuya Rako. sino yung kasama mo? Kuya si Lisa. Nasisiraan ka na ba talaga ng ulo? Tumatakas ka na nga para sa walang kwenta mong pantasya. Magdadala ka pa ng tao dito? Kuya, hindi. Mali ka. Hindi tao si Lisa. Isa siyang aswang. Kasama siya sa mga pamilyang umalis dun sa baryo natin. Aswang? Eh bakit ngayon lang siya bumalik? Pasensya na kung nakakaabala ko. Wala akong intensyon na guluhin kayo. Nagbabaka sakali lang ako kung pwede pa ako rito sa baryo natin. Paano naman kami makakasiguro na kalahi ka nga namin? May mga alam akong lihim na hindi basta-basta nalalaman ng iba. At kung maaari, baka pwede kong makausap muna ang pinuno ng baring ito, si Lola Uning. Nasaan nga ba siya? Kilala mo si Lola? Oo naman. Gaya ng sabi ko, galing ako rito. Dito ako pinanganak at lumaki. 6 na taon na rin ako nung umalis kami. Kaya tandang-tanda ko pa si Lola Uning. Oo kuya, narinig mo yun. Sabi sa'yo, kalahin natin siya. Kahit na, hindi pa rin tayo sigurado. Pwedeng nagpapanggap lang siya na kalahi natin. Pero may masama pala siyang balak. At ikaw, hindi ka ba talaga mapipigilan sa paglabas mo? Kuya, wala naman akong ginagawang masama Lumalabas lang naman ako para maglakad-lakad. Wala naman ako sinasaktan o kinakausap sa labas. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo, Eman. Mas pinipili mo talagang makinig sa gusto mo kaysa sundin ang mga utos ng lahi natin. Pwede ba? Huwag mo naman kalimutan kung sino ka. Hindi ko naman kinakalimutan, kuya. Dapat lang. Huwag mong ipahiya ang dugo natin.
Hindi lahat ng gusto mo makukuha mo sa pagiging tao. Mga apo, anong nangyayari? Bakit hating gabi na ay nagtatalo pa rin kayo? Bakit hindi pa kayo natutulog? Anong oras na? Aba, teka. Sino yan? Eman, sino yung kasama mo? Lola, siya po si Lisa. Kalahi po natin siya. Kasama raw po siya sa mga pamilyang lumipat nun. Lisa? Magandang gabi po, Lola Uning. Ako nga po si Lisa. Apo ni Lolo Meo. 6 na taon pa lang po ako, umalis na kami kasama ng mga magulang ko. Pasensya na po at ngayon lang ako nakabalik. Mayo. Kay tagal na nun na. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang batang mahilig sa bituka at balon-balonan. Opo, ako po yun. Ibang-iba ka na ngayon. Pero ang mga mata mo, hindi nagbago. Malungkot pa rin. Lola, kahit patotoo lahat ng yan, hindi pa rin tayo pwede magtiwala agad. Hindi natin alam kung bakit siya bumalik. Paano kung dala-dala niya pala ang kapahamakan? Naiintindihan ko po. Hindi ko po hinihingi ang tiwala niyo agad-agad. Ang gusto ko lang po, makausap talaga kayo. May hinahanap lang po ako mahal sa buhay. Nagbabaka sakali lang po akong baka matulungan niyo ako. Sandali. Gabi na. Mas mabuti siguro sa loob na lang natin ituloy ang usapan. Pero Lola, Manahimik ka na ako. Matulog ka na. Huwag mo akong pangunahan. Alam ko ang ginagawa ko. Ikaw naman, Eman, matulog ka na rin. Hindi mo na kailangang makinig pa sa mga pag-uusapan namin. Pero, Lola, Huwag kang masyadong pasaway, Eman. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. kainis naman. Siya nga pala, Lisa. Mabutit natuntun mo pang daan pabalik dito. Mula nang umalis kayo, sinadya naming ikubli ang daan para hindi na makita ng mga tao kung sakaling may makakita man sa inyo sa labas. Nakita ko po siya sa labas la. anak na. Sira talaga ang ulo nitong si Eman. Ano ka mo, Eman? Lalabas po sana ako kanina. Tapos nakasalubong ko siya. Tinanong niya ako kung nasan ba tong baryo natin. Mukhang kalahin naman po natin siya, Lola, kaya tinuro ko po. Ano ka mo? Lalabas ka sana? Hindi mo ba alam kung gaano kadelikado yon sa lahi natin? Bakit mo ginawa yon? Wala naman po akong gagawing masama. Hindi na po mauulit. Eman, lumalabas ka. Tay, Napakapasaway mong bata, Eman. Sa'yo ako tatanda ng gusto. Simo, bigyan mo nga ng leksyon ang anak mong yan. Binalak pa talagang lumabas ng baryo natin. Sige na, inay. Papasukin mo na ang bisita. Ako na ang bahala sa mga anak kong pasaway. Halika, Lisa. Pasok ka sa loob ng aming munting kubo. Salamat po. Pumasok si Lisa at si Lola sa loob. Pero dahil manipis na pawid lang ang pagitan, dinig na dinig ko pa rin ang usapan nila mula sa aming balkonahe. Ikukuha kita na maiinom saglit. Huwag na po, Lola Uning. Ayos lang po ako. Ay, sige. Siya nga pala. Tahimik at maaliwalas na ang baryo natin ngayon kumpara noon. Pero, wag kang magsisimula ng gulo. Hindi mo magugustuhan ang mangyayari, Lisa. Lalo na ngayon, magiging mainit ka sa mata ng lahat bago ka rito. At natural lang ang pagdududa. Sana'y maunawaan mo. Hindi ako nananakot. Binabalaan lamang kita. Naiintindihan ko po. Salamat po, Lola. Hindi po ako magdudulot ng gulo. Eman! Ano ba? Kanina ka pa kinakausap ni tatay. Nasaan ba yung utak mo?
Ang sabi ko, isang beses pa na malaman kong sinusubukan mong lumabas. Hindi lang latay ang aabutin mo sa akin. Latay? Hindi lang latay? Anong ibig mo sabihin, Tay? Ano pa? Pumunta ka sa kabilang kubo. Harapin mo ang parusa sa katigasan ng ulo mo. Pumasok kayo, Tay. Baka naman pwede, wala nang baka-baka. Matagal ko na kayong pinapalagpas. Ngayon, magbabayad kayo dalawa. Talikod, alisin niyo ang mga pangitaas niyo. Sabay kayong tatanggap ng parusa ngayong gabi. Masyado niyo nang pinapasakit ang ulo ko. Lalo ka na, Eman. Ah! Walang hiya ka, Eman. Bakit mo pa kasi sinabi? Anong gusto mo? Tinanong ni Lola kung paano nakarating si Lisa dito. Palagay mo hindi siya maghihinala. Kahit na. Hindi mo man lang inisip na matadamay ako. Tapos, magsisinungaling ako. Mas mabuti ng malatigo kaysa maparusahan ng mas malala dahil hindi ako umamin. Gago. Hindi mo naman talaga inamin lahat. Aray! Huwag mo nga usipahin. Pag nakawala ako dito, sasakmalin kita, Eman. Manahimik ka kasi. E di sana inarap mo na lang to ng mag-isa. Bakit kasi hindi mo rin sinabi na hindi mo alam? Pwede ka naman magsinungaling eh. Alam mo naman ang ugali ni tatay, di ba? Minsan kahit di mo sabihin, alam na niya. Lalong nakakainit ng ulay ang bibig niyong dalawa. Mas inuuna pa ang sisihan kaysa ang pag-amin sa ginawa niyong mali. Putik. Kasalanan mo to, Eman. Tiisin mo na lang. Daldal ka pa ng daldal eh. Lalo lang nagagalit si tatay eh. Lumipas ang ilang minuto at sa wakas nagsawa na rin si tatay. Pero hindi lang simpleng latigo ang inihampas niya sa amin. Buntot iyon ng pagi na may katas ng halamang lingalinga. Dahil doon ramdam ko pa rin ang hapdi kahit wala na siyang ginagawa. Kaya nang umalis si tatay sa kubo, nakahandusay kami ni Kuya Rako sa lupa. Walang kalakas-lakas hanggang sa sumapit ang liwanag. Eman? Eman? Anong nangyayari sa'yo? Wala to. Kayang-kaya ko to. Hindi. Delikadong lagay ng mga sugat nyo. Teka, may katas ba ng lingalinga tong latigo? Hindi kompleto ang ganito kung wala yung pinakamabisang sangkap. Ikaw talaga? Nagagawa mo pang magbiro? Teka lang. Rako? Kuya? Uy, kuya, gising. Kailangan ko siyang gamutin agad. Sandali, tatawagin ko si Lola Uning. Huwag na. Lalo magagalit si Lola pag nakita niya tinutulungan mo kami. Pero walang malay si Rako. Kailangan siyang gamutin. Sandali lang, hintayin mo ako ah. Huwag mong iiwan ang kuya mo. Kukuha ko ng halamang gamot. Dito ko na kayo gagamutin. Teka, sandali lang. Marunong ka manggamot? Oo naman. Bago ako bumalik dito, isa akong albularyo sa Leyte. Aswang na albularyo? Kakaiba ka talaga. Sige na, dyan ka na lang muna. Mabilis lang ako. Umalis sa Lisa at makalipas ang ilang minuto, bumalik siya dala-dala ang ilang dahon ng lagundi, bayabas at iba pang halamang gamot na madalas ay kay Lola ko lang nakikita. Halika, umupo ka. Tumalikod ka sa akin. Gagamutin ko ang sugat mo. Pagkatapos kitang gamutin, tulungan mo naman ako para sa kuya mo. Teka, sandali. Si kuya na muna ang gamutin mo. Hindi pwede. Wala na siyang malay ngayon. Nanuot na sa mga litid niyang katas ng lingalinga. Kung uunahin ko siya, ikaw naman ang mawawala ng malay. Dahil kakalat na rin sa ugat mo ang katas na yan. Ganun ba? Sige. Pagkatapos nito, kailangan nating maihiga si Rako ng maayos. Sige. Lisa, kumusta pala yung usap niyo ni Lola Uning kagabi? Ayos lang naman. Naiintindihan naman ako ni Lola Uning. At isa pa, kilala niya naman ako. Alam niyang galing talaga ako sa baryong to. Sa bagay, kilala ka nga niya. Pero, di ba sabi mo, hihingi ka ng tulong para mahanap ang anak mo? Kay Lola mo babala humingi ng tulong? Kasi kung paghahanap lang kay Nico, hindi naman kami lumalabas eh. Masyadong mainit ang pagtanggap ng pamilya mo sa akin ngayon. Kaya hindi ko muna iniisip yon. Isa pa, gumagawa na rin ako ng paraan para mahanap si Nico. Sa ngayon,
mas mabuting ipalagay ko muna ang loob ko rito. Tama yan, Lisa. Para hindi ka na rin masyadong pag-initan ng mga tao. Bago ka lang ulit dito, kaya panigurado, magiging bulong-bulungan ka pa. Nabanggit nga ni Lola Uning yan. Pero handa naman ako kung sakali. Ang importante, nandito na uli ako sa baryo natin. Ito lang naman talaga ang gusto kong mangyari. O ayan, ayos ng sugat mo. Magpahinga ka na lang muna. At huwag ka munang lumabas kung saan-saan. Huwag ka na rin masyadong pasaway. Para hindi ka na rin lagi napapagalitan ng tatay mo at ni Lola Uning. Tingnan mo, nadamay pa si Rako. Di naman siya madadamay kung di niya ako sinusundan eh. Baka nag-aalala lang siya sa'yo. Kapatid mo siya, Eman. Bakit? Ano bang mangyayari sa akin sa mundo ng mga tao? Kung tutusin nga, mas delikado ako para sa kanila eh. Ano ka ba? Pag may nakalam na isa kang aswang, palagi babubuhayin ka pa ng mga tao. Kung minsan, kung akala mong laging dehado, sila yung may matitibay na loob. Lalo na kung ang kapakanan ng pamilya nilang pinag-uusapan. Ganon ka rin ba? Bakit hindi? Alam mo, oras lang ang hinihintay ko. Kapag nalaman ko kung sinong kumuha kay Nico, sisiguruhin kong isusumpa ko sila. Maghihiganti ako sa paraang alam kong hindi na kailanman nila magagawa pang manakit ng iba. Aray ko! Ang hapdi! Kuya, ano nangyayari sa'yo? Masyadong maraming nilagay na katas ng lingalinga sa buntot ng pagi. Hindi kinaya ng katawan ng kuya mo. Anong gagawin natin? Halika, tulungan mo ako. Ihiga natin siya sa papag ng patalikod. Sige. Ano ba ya? Kanina ko pa kayo naririnig. Lola? Lisa, anong ginagawa mo? Hindi mo kailangan tulungan si Rako. Hindi niya yan ikamamatay. Kailangan nilang tanggapin ang parusa nila. Pero parang iba na po ang epekto kay Kuya Rako eh. Hindi naman po ganito dati. Oo nga po, sadyang matagal gumaling ang sugat pero ngayon, wala na po siyang malay. Namumutla na rin po siya. Tigilan mo ko, Eman. Nag-iinit na ang ulo ko sa inyo magkapatid dahil sa katigasan ng ulo ninyo. Kaya wag kayong magdamdam na parang mga bata. Kasalanan nyo rin naman. Mawalang galang na ho, Lola Uning, pero base sa kaalaman ko bilang manggagamot, sumuot na po sa mga ugat ni Rako ang katas ng lingalinga. At alam ko pong alam nyo na oras na dumaloy ito sa ugat ng isang aswang, magiging mahina siya sa sikat ng araw. Ano? Ano ba pinagsasasabi mo? Sabi nga, patingin sa apo ko. Rako? Ha? Tama ka, Lisa. Delikado na ito. Eman, isara mo ang pinto. Sima! Anong ginawa mo sa anak mo? Inay! Ano nangyayari? Si Rako, nalalaso na siya ng katas ng lingalinga. Simon, ano bang ginawa mo? Hindi ka ba nag-iisip? Papasayin mo ang sarili mong anak. Kasalanan ko to. Hayaan niyo po sana akong tumulong. Isa po akong albularya sa pinanggalingan kong bayan. Alam ko po kung paano siya gagamutin. Isa kang albularya? Opo, Kung ganun, gawin mo lahat ng makakaya mo. Iligtas mo ang anak ko. At kapag nagawa mo yan, malaya ka nang makakakilos sa ating baryo. Hindi mo na kailangan mag-alala. Napatunayan mo na ang sarili mo sa ating lahi. Kaya, pakiusap, iligtas mo ang apo ko. makakaasa po kayo. Ako na pong bahala sa kanya. Pero kailangang ako na lang po ang maiwan dito sa silid. Gaya ng sabi ni Lisa, lumabas kami ng kubo. Ako naman ay hindi matigil ang konsensya sa aking loob. Sinisisi ko ang sarili ko sa nangyari kay Kuya Rako. Si Lola Uning, si Tatay Simo, alam kong may bigat din silang nararamdaman. Pero kahit anong isipin nila, alam ko sa sarili ko, ako ang nagsimula ng lahat. Tumakbo ang oras. Hanggang sa tuluyang lumabas si Lisa mula sa kubo. Maaliwalas ang mukha niya. Walang bakas ng pagod o pag-aalala sa kanyang mga mata. Lisa, kumusta si Kuya Rako? Sabihin mo sa akin, maayos na ba siya? Hindi na ba siya masusunog kapag tinamahan ng sikat ng araw? Huwag po kayo mag-alala. Maayos na po si Rako. Kailangan na lang ng pahinga. Wala na po kayong dapat ipangamba. Ay, salamat naman kung ganon.
Talaga mahabagin ang ating mga ninuno. Pinarating nila ang isang kagaya mo sa ating baryo dahil alam nila na mangyayari ito. Salamat. Iniligtas mo ang anak ko. Hindi ko man sinasadya, pero baka nga napatay ko na siya kung wala ka. Maraming salamat, Lisa. Dahil dyan, halika Lisa. Hindi ka pa nag-aalmusal. Kumain ka muna. At ikaw, Eman, sumama ka na rin. Alam kong gutom ka na simula pa kagabi. Opo, susunod na po. Para akong nawala ng tinik sa lalamunan habang sumusunod sa kanila. Pagdating sa hapag, nakahanda na ang 4 na mangkok na may lamang dugo. Sa tabi ng bawat isa nandoon ang nakakahalinang amoy ng isang piraso ng hilaw na karne. Sa sobrang tuwa ko, agad akong naupo sa harap. Walang aaga sa'yo niyan, Eman. Hindi mo kailangan makipag-unahan. Mabuti na po sigurado. Kahit kailan talaga, hindi ka natatakot. Kahit ilang latay pa siguro ang gawin sa'yo, babalik at babalik pa rin ang kapilyuhan sa utak mo. Ganyan ka rin naman noon, anak. Kaya kung paano kita pinagpasensyahan noon, ganoon din ang gawin mo kay Eman. Pero Nay, hindi naman ako umabot sa puntong pasaway na ako sa ating lahi. Nagpatuloy ang usapan ni Tatay at Lola Uning. Ako naman agad nagsimulang kumain. Pero nakailang subo pa lang ako napansin ko si Lisa sa aking tapat. Balisa ang kanyang muka, tikom ang bibig at namumula ang gilid ng mga mata. Waring malapit ng umiyak. Ang kamay niyang nakahawak sa tinidor at manipis na kutsilyo ay bahagyang nanginginig. Ayaw mo ba ng pagkain? Ako? Oo, ikaw. Wala pa kasing bawas yung pagkain mo eh. Aba, oo nga, Lisa. May problema ba? Hindi ka ba mahilig sa laman? Sabihin mo lang. May atay at bituka kami na pwedeng ihain para sa iyo. Huwag kang mag-alala. Sariwa lahat yan, Lisa. Hindi kami nagtatambak ng karne dito. Kakatayin lang namin kapag kakainin na. Hindi naman po sa ganon. Sadyang wala lang po akong gana ngayon. Ganito po kasi ako pagkatapos manggamot. Hindi talaga ako nakakakain. Kapag pinilit ko, parang nalilipat sa akin ang sakit at saka nangihina po ako eh. Aba, talaga ba? Nako, huwag mo nang pilitin ang sarili mo kung ganon. Ipagtitira ka na lang namin. Kapag gusto mong kumain, magkusa ka na lamang diyan. Salamat po. Sige po, lalabas muna ako. Kailangan ko lang po magpahangin. Sige lang, Lisa. Salamat po. Umalis si Lisa at nagpatuloy ang pagkain namin. Pero habang lumalalim ang katahimikan, bigla na lang kaming nakarinig ng malakas na pagsabog. Otomatikong napatayo sina Lola at si Tatay at agad na tumakbo palabas. Kaya naman sumunod agad ako. Anong nangyayari? Teka lang, ang kubo! Nasusunog ang kubo! Sira ko! Sira ko! Nasa loob! Ako na po ang pupunta. Sandali, Eman! Baka ikaw pang mapahamak! Tay! Nandito ako! Tulong po! Rako! Anak ko! Ayun! Nasa likod siya! Eman! Tulungan mong tatay mo! Opo, Lola. Apo ko! Anong nangyayari? Sino gumawa nito? Nagkagulo ang lahat habang pinapatay ang apoy. Matapos ito, tinawag ni Lola Uning ang lahat upang magsama-sama at alamin ang nangyari. Ako naman palingalinga sa paligid. Hinahanap ng mata ko si Lisa. Saglit ko siyang nakalimutan sa gitna ng kaguluhan. Pero nang hindi ko siya makita, umalis ako sa kumpulan ng mga tao. Tahimik na ang buong paligid. Wala nang tao sa mga kubo. Hanggang sa makarinig ako ng may hinang hikbi. Lumiko ako sa isang maliit na bodega kung saan nakaimbak ang mga pagkain at karne. Doon ko nakita si Lisa. Nakaupo, yakap ang tuhod at umiiyak.
Sa tabi niya nagkalat ang mga halamang gamot na hindi ko alam kung para saan. Pero ang amoy ay para bang bagong lutong tinapay sa panaderya na dinadaanan ko lagi tuwing lumalabas ako. Pero habang tumatagal, ay nagiging singaw na tulad ng dahon ng ampalaya. Ngunit ang pinagkakaiba, may bahid itong halimuyak ng bughaw na bulaklak. Banayad, mapanlinlang, at parang nangaakit. Lisa, anong ginagawa mo rito? Nagkakagulo kanina. Alam mo ba, nasunog yung kubo kung saan nandun si Kuya Rako? Alam ko, nakita kong lahat ng nangyari. Eh kung ganun, bakit ka umiiyak? Natatakot ka ba? Iniisip mo bang hindi ligtas ang baryo para sa'yo? Hindi. Natatakot ako kasi tuwing nakakakita ko ng trahedyang ganito, bumabalik sa alaala ko kung paano nawalay sa akin ang anak ko. Bakit? Paano ba nawala sa'yo si Nico? Gabi yun. Nasa loob lang kami ng tahanan ng pamilya ko pero lumabas lang ako sandali. Pagbalik ko, tinutupok na ng apoy ang kubo namin. Sa loob, nakita ko na susunog ng asawa ko. At si Nico, may kumuha sa kanya. Dinala siya sa kakahuyan. Sinubukan kong humabol pero hindi ko na siya marinig. Nawala na yung paulit-ulit na pagtawag niya sa akin. Ganun ba? Pasensya ka na. Naungkat ko pa yung alaala mo tungkol sa nangyari. Ayoko sanang abalahin ka ngayon pero tinatawag tayo ni Lola Uning eh. Alam mo namang maingat ang lahi natin. Hindi basta-basta ang ganitong klaseng aksidente. Kahit ako, hindi ko alam kung paano nagsimula yung apoy. At bakit dun pa talaga sa mismong kubo kung nasa si Kuya Rako. Sana alam kong sagot, Eman. Pero kahit ako, marami rin akong tanong na hindi ko kayang sagutin ngayon. Kaya ng ano? Eman, naisip mo na ba kung saan ang gagaling ang pagkain ninyo? Ang karne? Ang dugo? Akala ko ba hindi kayo nag-iimbak ng karne? Kaya para saan ang maliliit na bodega na to? Ha? Bakit mo naman naisip na itanong yan? Ano namang kinalaman niya sa nangyayari? Eman, takot ako sa mundo. Ayoko ng karahasan. At kanina habang kumakain tayo, may pakiramdam akong hindi karne ng hayop ang ihinain niyo sa akin. Ano? Huwag kang basta-basta bumuo ng konklusyon. Kapag narinig yan ni Lola Uning o ni Tatay, sigurado hindi nila yan magugustuhan. Isa pa, hindi kami lumalabas ng baryo. At lalong hindi kami nananakit ng tao. Sanay na nga kami mabuhay sa laman at dugo ng mga hayop. Itong bodega, para sa mga kabaryo natin yan. Pinapamahagi yan para sa lahat. Kita mo naman yung malaking bakuran, di ba? Kitang-kita mo maraming hayop yung inaalagaan namin. Kaya sana, huwag ka magsalita ng mga bagay na pwede mong ikapahamak. Sana nga, Eman. Dahil kung tama ako, hindi lang akong mahihirapang tanggapin ang katotohanan. Alam kong malapit ka sa mga tao. Alam kong pinangarap mong maging katulad nila. At alam ko rin, na oras na malaman mong tama ang hinala ko, hindi mo rin matatanggap. Ayokong isipin yan. Oo, pantasya ko maging tao. Pero kahit matigas ang ulo ko, hindi ko gustong makasakit ng pamilya. Sila pa rin ang inuuna ko. Kaya pwede ba, tumayo ka na. Bumalik na tayo. Baka magtaka na sila Lola Uning at Tatay Simo kung bakit hindi tayo kasama sa kanila. Pasensya na. Siguro, dala lang talaga to ng takot. Sige, tara na. Ayos na ako. Bumalik kami sa sentro ng baryo kung saan nagkukumpulan ng mga kamag-anak at kabaryo namin. Nakatayo naman si Lola Uning sa gitna. Sa ibabaw ng mataas na pinagsalansang bato at kahoy. At kahit nasa malayo ako at hindi ko man lubos makita ang mukha niya, ramdam na ramdam ko mula sa kanyang boses kung gaano siya kagalit. Alam ninyo, ayoko sa mga traidor. At alam din ninyo na hindi ako naging pabaya kahit na kailan. Hindi aksidente ang nangyari sa kubong yon. Nandun ang apo ko, si Rako, at muntik niya na yung ikamatay. Ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataong umamin kung sino ang may kagagawa nito.
Ang buong baryo'y nabalot ng nakakabinging katahimikan. Walang nagturo, walang nagsalita. Tanging palitan lang ng mga tingin. Mga matang puno ng takot, kaba at pagdududa. Para bang kahit sila hindi rin nila alam kung ano ang nangyari. Pagsapit ng gabi, handa na sana akong lumabas ng aming kubo. Pero nang dumaan ako sa silid ni Kuya Rako, narinig ko ang mahinang usapan nila ni Lola Uning. Hindi ko nakita kung sino ang nagtapon ng bukas na lampara sa loob ng kubo. Pero may naamoy po ang kakaiba. Ano yun, Rako? Sabihin mo sa akin, para malaman natin kung sino ang may kagagawan niyan sa'yo. Parang kagaya siya noong halaman nakita natin sa kakawayan dati. Yung kulay berde ang dahon, makapal, at parang balat ng bayawak ang tekstura. Tapos ang amoy, kakaiba. Sa una, parang amoy pagkain niluluto. Pero habang tumatagal, nagiging singaw na mapait. Taglay gutom? Yun nga po, Lola Uning. Kung gano'n, kailangan nating maging mapagmatsyag. Halos lahat ginagamit ang dahong yon bilang lunas sa gutom. Kaya kung yan lang ang pagbabasehan natin, mahihirapan tayong tukuyin ang may sala. Malalim akong napaisip sa mga narinig ko. Kahit hindi ko ganap na maintindihan kung anong halamang tinutukoy ni Lola at Kuya, may kabang gumagapang sa dibdib ko tuwing maaalala ko yun. Sa huli, isinantabi ko ito at tahimik na lumabas na muli ng kubo para tumakas. Eman, saan ka na naman pupunta? Lisa, anong ginagawa mo dito? Kakagulat ka, bigla ka nila sumusulpot. Inaabangan talaga kita. Alam kong tatakas ka na naman para pumunta sa lugar ng mga tao. Hindi ka pa ba talaga nadadala? Tignan mo ang nangyayari kay Kuya Rako mo. Muntik na mamatay dahil sa katigasan ng ulo mo. Mahinang nilalang lang kasi si Kuya. Pero ako, sanay na ako. Bale, wala na yung mga ganun. Talaga lang Tingnan natin kapag sinabi ko to kay Tatay Simo mo ngayon din. Teka. Ano bang gusto mo? Ba't ka ba nangaharang para manakot? Gusto ko? Gusto mong malaman? Oo. Baka kaya kong ibigay. Huwag mo lang akong isumbong kay tatay. Sige, madali lang naman akong kausap. Ang kailangan ko lang, dalhan mo ako ng dahon ng lingalinga bukas. Kukonti lang naman ng dahon na ganun dito sa buong baryo. Pero dun sa daan papunta rito, nakita kong marami nun. Heto, punuin mo ang 2 supot na to. Para sa naman to? Wala ka na ron. Kung ayaw mong isumbong kita sa tatay mo, gawin mo na lang. Oo na, sige na. Basta ipangako mo, hindi mo ako susumbong ha. Hindi. Basta madala mong hinihingi ko. Pag hindi, alam mo nang mangyayari. At kapag sinaktan ka ulit ng tatay mo, hinding-hindi na kita gagamutin. Oo na. O sige na, mag-ingat ka. Hindi ko na ikinagulat kung saan gagamitin ni Lisa ang ganoong karaming halamang gamot. Ang naisip ko na lang na isa siyang albularya. Kaya alam niya kung saan at paano ito gagamitin. Kaya pagbalik ko, sinunod ko ang kanyang bilin. Eto na. Siniksi ko pa yan ha. Para mas madami yung mailaman ko. Salamat. Sige na, pumasok ka na sa loob. Baka mapansin ka pa ni Lola Uning na wala ka sa paligid. Wala bang lumabas kanina? Wala. Huwag ka mag-alala. Ligtas ka ngayong gabi. Ay, nga pala. May tatanong pala ako sa'yo. Tungkol saan? Ganito kasi. Si Kuya Rako at si Lola Uning, narinig ko sila nag-uusap kanina. Sabi ni Kuya, amoy taglay gutom daw yung taong salarin sa pagkasunog ng kubo. Ano ba yun? Marami daw yung gumagamit dun pero hindi ko naman napapansin. Yun ba? Isa lang yung halamang gamot. Nakakawala raw yun ng pakiramdam ng gutom. Talaga? Pero para saan pa? Sagana naman tayo sa pagkain dito sa baryo. Baka gutom sa ibang bagay ang kailangan pahupain, Eman. Ano namang ibig sabihin mo dyan? Akala ko ba iniisip mo karne ng tao yung hinahain namin dito? Alam mo, Eman, sa dami ng mga taga-baryo natin, kulang ang isang baka o kahit 10 tao para mapakain ang lahat. Kaya paano mo nasasabing sa hayop lang kayo maasa kung kahit ikaw napapansin mong parang sobra-sobrang pagkain nyo? Saglit akong natigilan. Malalim akong napaisip at hindi ko alam kung ano ang isasagot sa kanya.
Hindi naman iyon ang unang beses na nagtaka ko sa ganoong bagay. Noon pa man, tinatanong ko na ang sarili ko. Pero iba nun. Ibang usapan na kapag sa iba mismo nanggagaling ang tanong na iyon. Huwag mo na munang isipin yan. Kung sino man na may kagagawa ng pagkasunog ng kubo, malalaman din natin. Sige na. Sa ngayon pumasok ka na sa loob. Baka mahuli ka pa ni Tatay Simo. Sige. Lisa, salamat ha. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi rin. Kinabukasan nagising kaming maayos ang pagkakahain ng almusal sa lamesa. Sa tabi ng platong may karne, may hawong na puno ng dugo at baso na may mabangong inumin na hindi ko alam kung paano ginawa. Oh, Eman, gising ka na pala. Halika, mag-almusal ka na. Gumawa ako ng tsaa. Mabisang pampalakas ng katawan. Nakakalakas at nakakasigla yan. Oh, Lisa, ang agap mo namang gumising. Naisipan ko pong gumawa ng tsaa. Kung natatandaan niyo po, mahilig gumawa nito yung nanay ko noon at pinapainom niya sa lahat ng mga taga-baryo natin. Aba, natatandaan po, iha. Kilala ang nanay mo sa paggawa ng tsaa na yan. Nakakapagpalakas talaga ng katawan, lalo na sa mga katulad natin. Tsa? Tama ba ang narinig ko? May tsa? Opo, gumawa po ako para sa ating lahat. Mamaya iisa-isahin ko na lang po yung mga kubo para ipamahagi ito. Aba, tignan mo nga naman talaga. Sige, Eman, tulungan mo si Lisa mamaya. Sa ngayon, kumain na muna tayo. Tamang-tama ito kay Rako. Kailangan ito ng katawan niya. Saglit, dadalan ko muna siya sa kanyang silid. Sige po, mauuna na po muna ako. Kumain na rin po ako kasi kanina. Hindi na po ako nakapaghintay. Kahapon pa po kasi ako hindi kumakain eh. Ganon. Nako, sige, ayos lang yan. Alam ko namang ganyan ang buhay ng mga albularya. Basta kapag nagugutom ka, kumuha ka ng pagkain mo. Masasanay ka rin rito. Ito na ang tahanan mo ngayon. Opo, Lola Uning. Salamat po. Matapos ang umagahan, lumabas ako ng kubo at hinanap si Lisa. Agad ko naman siyang nakita na magiliw na inihahanda ang mga lalagyan, kaya hindi na ako nag-atubili pang lumapit. Tara na, pamigay na natin yan. Sige, ako nang bahala sa mga nasa loob ng kubo. Ikaw na magdala niyan sa mga nasa bakuran. Yung mga nag-aasikaso ng mga hayop. Sige, ako nang bahala. Mabilis naming naipamahagi ang tsaa sa mga kabaryo. Dahil may mga nakarinig na mula sa malalayong bahagi, sila na mismong lumapit at pumila sa harapan namin ni Lisa para kumuha ng isang basong tsaa. Sa madaling salita, lahat ay nakainom. At lahat ay tuwang-tuwa sa presensya ni Lisa. Pero hindi nakaligtas sa akin ang pagbabago sa mukha niya tuwing tatapat sa kanya ang mga batang paslit na aswang para humingi ng inihanda niyang inumin. Para bang gumuguhit sa mukha niya ang biglang lungkot, pagkabahala at kung minsan, nakikita kong muntikan na niyang iurong ang kamay niya. Kaya nang matapos ang pamimigay, sinundan ko siya sa likod ng bahay. Tahimik ang paligid. Pero pagdating ko roon, naabutan ko siyang umunguya ng dahon ng taglay gutom. Lisa. Wag mo na ngayon, Eman. Sumama bigla ang pakiramdam ko. Ay ka kumakain yan. Akala ko ba kumain ka na? Lisa, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Kasi sa totoo lang, mula nang tumuntong ka rito, hindi pa kita nakitang kumain o uminom ng dugo. Bakit mo naman ako inuusisa ng ganyan? May problema ka ba sa akin? Wala. Nung una, pero... Pero ngayon ano? Lisa, alam kong wala akong alam sa mga halaman. Pero hindi naman ako ganun kamangmang, no? Taglay gutom ang nakita ako sa tabi mo kahapon habang umiiyak ka. Sigurado ako. Kaya sagutin mo na ako ngayon. Para saan yan? Sagutin mo. Dahil naghihinala na akong ikaw ang may kagagawan kung bakit nasunog ang kubo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Takot ako sa apoy kaya imposibleng ako ang gumawa nun sa kanya. Pero Pero dahil sa sunog na yun, marami akong nalaman tungkol sa baryong to. Mga bagay na alam kong kahit ikaw, hindi mo kayang tanggapin. anong ibig mong sabihin? Eman, nakita ko, sa likod ng kubo, may mas malaking bodega. Nasa ilalim ng lilim ng mga puno at damo. Eman, ibang kutob ko. Tulungan mo kong alamin kung ano yon. Pakiusap.
Alam kong hindi mo rin kakayanin kapag nalaman mong karne ng tao palang nagpapabusog sa'yo at hindi ng hayop. Pwede ba, Lisa? Tigilan mo nga yan. Walang ibang bodega rito kundi yung alam nating lahat. Huwag mong ginugulo ang lahi natin sa mga kuryosidad mong yan. Pero Eman, Alam mo, kung hindi lang ikaw ang nagpapagaling kay kuya, iisipin ko talaga na ikaw ang sumunog sa kubo. Pero dahil may tiwala sa iyo ang pamilya ko, palalampasin ko to. Pero huwag ka na lang makialam. Dahil kung totoo man na may mas malaking bodega sa liblib na gubat, may dahilan kung bakit hindi nila sinasabi sa akin yun. At ayoko nang alamin pa. ganyan ka ba kahina, Eman? Mahal mo ang mga tao pero wala kang gagawin kahit posibleng bihag sila sa bodegang yun? Tumahimik ka nga. Oo, pangarap ko maging tao. At ayoko silang saktan. Pero ano magagawa ko? Kahit baliktarin ko pa yung mundo, aswang ako, Lisa. At hindi na magbabago yun. Kung tama ang hinala mo at kakalabanin ko ang pamilya ko dahil dyan, ano mangyayari sa akin, ha? Hindi rin naman ako matatanggap ng mga tao. At delikado rin ako para sa kanila. Hindi mo alam kung ilang beses ko nang pinigilan ng sarili ko. Yung mga estudyanteng nakita ako naglalakad mag-isa sa daan. Hindi mo alam kung ilang beses kong tinapon sa utak ko na gusto kong malaman kung anong pakiramdam na kumain ng laman. Kaya pwede ba? Kung iniisip mong matigas ang ulo ko, na pasaway ako sa pamilya ko para kalabanin sila, nagkakamali ka. Mahal ko ang pamilya ko. Ngayon, kung hindi mo nasasagutin ang tanong ko sa'yo kanina, aalis na ako. Tumatalikod ka ngayon kasi alam mong totoong sinasabi ko, di ba? Na sadyang hindi mo lang kayang tanggapin ang totoo. Tigilan mo na ako. Hindi totoo ang mga sinasabi mo. Ang hina mo? Duwag! Alam kong hindi mo naman talaga kakayaning tanggapin kung sakaling totoo ngang may ginagawang masama ang pamilya mo sa mga tao. Oo na! Matagal na rin ako naghihinala. Alam kong hindi sapat ang mga alagang hayop namin para tustusan ang pagkain ng buong baryo. Pero bakit? Bakit kahit kailan, hindi kami naubusan ng karne? Hindi nauubos ang dugong inihahain sa araw-araw. At oo, aminado ako. Matagal ko na itong pinagtataka. Kung ganun, anong kinatatakot mo, Eman? Labas ka naman sa mga kasamaan nila, di ba? Hindi mo kailangan matakot kung wala kang tinatago. Takot ako makumpirma ang natatakutan ko. Pero sa isang banda, mas takot ako sa ibang bagay. Ano yun, Eman? Mas takot akong harapin ang katotohanan. Kahit ano pang sakripisyo ang gawin ko para sa mga tao. Kahit ipaglaban ko sila, kahit tulungan ko sila, hindi nila ako matatanggap. Na hindi ako kailanman magiging kagaya nila. Kaya pwede ba? Tama na. Minabuti kung wag na muna siyang lapitan o kausapin. Hindi rin naman siya nagpakita kaya't hindi naging mahirap. Sumapit ang gabi, isinuot ko ang makapal kong panlamig at lumabas ng aming kubo. Bala ko sanang tumakas ulit at makihalubilo sa labas. Pero habang naglalakad ako, napansin kong naglalakad din si Lisa. Papunta sa masukal na gubat sa dulo ng baryo. Masyado siyang malayo sa akin. Kaya tinakbo ko ang daan patungo roon para sundan siya. Lisa, ano nangyari sa'yo? May bitag ang daan. Kaya siguro walang napapadpad dito. Aray ko! Tumatagos ang palaso sa binti ko. Hindi ako makatayo. Ano ba kasi ginagawa mo dito? Sinabi ko na sa'yo na huwag ka nang makialam. Kararating mo lang dito sa baryo. Gusto mo bang palayasin ka ni Lola? Eman, hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko. Hindi mo alam kung anong mga kailangan kong gawin para makarating dito at gawin ang kailangan kong gawin. Hinihingi ko lang naman sa'yo. Tulungan mo ko. Dahil alam ko, pareho lang naman tayo ng layunin. Ano bang pinagsasabi mo? Halika na, bubuhatin na kita. Alam ko naman kaya mong gamutin yung sugat mo eh. Hindi. Hindi yan ang kailangan ko. Kailangan kong malaman kung anong nasa bodega na yon. Hindi ko na kayang tumagal pa rito nang hindi ko nalalaman ang katotohanan. Gusto mo ba talaga mamatay? At talagang dinadamay mo pa ako? Lisa naman, wag mo nang pakialaman kung ano man yung nasa bodegang yun. Hindi pwede! Hindi pwede dahil posible nandun ang anak ko. Na posibleng bihag dun si Nico. Ano? Tama ka ng hinala, Eman. Hindi ako kumakain ng laman. Hindi ako umiinom ng dugo. Hindi ko kayang gawin yun dahil hindi naman talaga ako aswang. Tao ako. Ordinaryong albularya na nasaktan at nagalit sa lahi niyo dahil kinuha niyo ang anak ko. Ano? Lisa, hindi magandang biro yan ha. Oras na marinig ni Lola Uning ang sinasabi mo.
Hindi imposibleng kitilin niya ang buhay mo. Wala akong pakialam. Hindi ako pumasok dito ng basta-basta lang. Alam ko at kilala ko ang lahi nyo. Alam ko kung paano tumakbo ang buhay nyo. Wala kayong sikreto na maitatago sa akin. Wala kayong kahinaan na hindi ko alam. Kaya hindi ako natatakot. Kung iisipin, mas matakot kayo sa akin. Mas matakot kayo sa isang inang nawalay sa anak niya. Dahil ang kagaya ko hindi agad sumusuko hanggat hindi nakukuha ang gusto. At kahit makuha pa, hindi papayag na hindi makaganti. Pero kilala ko ang mga tao. Amoy ko ang mga tao. Mali ka, Eman. Wala sa inyong may tunay na kilala sa mga tao. Tumarating lang kayo sa puntong nagugustuhan nyo ng kumain ng laman ng tao. Dahil alam ng utak nyo na tao sila, pero may hina ang mga aswang. Pabilis pa ikutin lalo na mga kagaya nyong malayo sa ahensya ng mundo. Kung anong sinasabi sa inyo, yun ang pumapasok sa utak nyo. Yun ang pinaniniwalaan nyo. Wala akong pangontra dahil walang ganon. Wala akong sumpa. Wala akong ginawa para isipin yung aswang ako kung di ang sabihin na isa kong aswang. Kaya mali ka. Kaya gaya ng sinabi ko, Eman, matakot ka kapag tao ang nagalit. Lisa, tinanggap ka ng baryo ng buong buo. Walang naghinala sa'yo. Anong balak mong gawin? Pabawiin ko ang anak ko dahil alam kong nandun siya sa bodega na yan. Patay man o buhay, hindi ako aalis dito nang hindi siya kasama. At ikaw, Eman, kung magiging hadlang ka lang sa kagustuhan kong makasama ulit ang anak ko, hindi ako magdadalawang isip na tapusin ka. Lisa, masyado ka matapang. Kung totoo nga ang sinasabi mong isa kang tao, nalilimutan mo yata ang aswang kami rito. Pagkain ng turing namin sa mga kagaya mo. Kaya huwag ka masyadong mataas. Dahil pagtalikod ko ngayon, hindi mo magugustuhan kung saan ako tutuloy at kung sino ang unang-unang makakaalam ng lahat ng sinabi mo sa akin ngayon. Hindi ako pupunta rito nang wala akong plano. At hindi ko hahayaang makita mo ako ngayon ng walang dahilan. Anong ibig mo sabihin? Yung tsaa na pinainom ko sa buong baryo, may sangkap yun ng halamang pinakuha ko sa'yo kagabi. Halamang lingalinga, tama? Kaya oras na pumutok ang araw at tumama ang sinag ng araw sa balat nyo, mauubos kayong lahat. Ano? Lisa, anong sinasabi mo? Paano? Ano, Eman? Napatunayan ko na ba ang sinabi ko na mabilis nang utuin ang mga aswang? Tingnan mong sarili mo ngayon. Ang bilis-bilis mo lang napalapit sa akin. Alam kong ganitong oras ka umaalis lagi kaya itinaon ko talagang magpakita sa'yo. Dahil alam kong susunod ka naman. Wala naman akong masamang intensyon sa'yo, Eman. Alam ko at ramdam kong mabuti ka. Pero para ibigay ko ang lunas, kailangan mo muna akong tulungan. Nababaliw ka na, Lisa. Nababaliw ka na. Hindi ko tatalikuran ng pamilya ko dahil lang sa pananakot mo. Totoo man o hindi, hindi pa rin ako tatalikod sa pamilyang alam kong sila lang ang kayang tumanggap sa akin. Ganun ba? Kahit nasabihin kong kaya rin kitang gawing tao, panghabang buhay? Ano? Oo, Eman. Oras na tulungan mo ako. Ipapainom ko sa'yo itong nakahanda kong gamot. Panlaban to sa epekto ng lingalinga. Sa oras na inumin mo ito, hindi ka tatabla ng sikat ng araw bukas ng umaga at ganap ka ng magiging tao. Paano naman ako makakasigurong totoo yung sinasabi mo? Eman, mapagtaniman ng galit ang mga tao, pero marunong kaming tumanaw ng utang na loob. Pero paano ang pamilya ko? Wala nang pag-asang pamilya mo, Eman. Hindi gumagana ang gamot na ito sa mga aswang na mahal ang lahi nila. Na mahal ang ginagawa nila. Kung gusto mo talagang maging tao, hindi rin maganda na manatili pa sila sa mundo. Alam kong alam mo na silang pangunahing hadlang sa mga pangarap mo. Sige, tutulungan kita. Pero oras na hindi ako maging tao pagkatapos nito, hindi ko na rin bibigyan ng awa ang kagaya mo. Baka ikaw pa ang kauna-una ang taong papatayin ko dahil gutom ako ngayong gabi. Naiintindihan ko. Makakaasa ka sa akin. Hindi kita bibiguin. At sana, ganun ka rin. Halos manginig ang mga tuhod ko nang sumunod ako kay Lisa papasok sa magubat na kakahuyan. Hindi kalayuan. Natanaw ko ang malaking bodega na kahit kailan ay hindi ko pa nararating.
Paano mo nga pala natagpuan ang bodegang to? Wala nakakarating sa gubat ng ganito kalayo eh. Pinagbawal ni Lola Uning yung paglampas sa bakuran ng buong baryo. Alam mo, Eman, minsan naisip ko matalino ka. At mukhang nararapat ka nga para sa mundo ng mga tao. Ako ang sumunog sa kubo ng kuya mo. At naamoy ako ng kuya mo dahil nilabas ko siya sa kubo. Habang nagkakagulo ang lahat, nilibot ko ang buong baryo at natagpuan ko ito. Kung hindi ko pa alam na pinainom mo kami ng katas ng lingalinga, iisipin kong wala ka talagang intensyon na saktan kami. Lalo na't iniligtas mo pala si Kuya Rako sa pangalawang pagkakataon. Huwag kang mag-alala. Kahit ako, nalilito na rin. Iniligtas ko ang kuya mo sa sunog kahit na pinainom ko rin naman siya ng ikamamatay niya. At kanina, habang pinamimigay ko yung tsaa sa mga batang paslit, nagkaroon ako ng awa na hindi naman talaga dapat binibigay sa mga kagaya ninyo. Kung ganun pala ang pananaw mo, bakit mo ako binigyan ng pagkakataong maging tao? Dahil may kailangan ako sa'yo. Gaya ng nasabi ko, hindi naman ako tuso. Marunong naman ako magbayad sa utang na loob sa tamang paraan. Sandali. Nakakandadong bodega. Tulungan mo akong sirain itong mga kadena. Kailangan na nating simulan kung ano man ang kailangan mangyari ngayon din. Ako nang bahala. Kaya kong sirain ang mga kadenan to. Tumabi ka muna. Gamit ang aking lakas, pursado kong sinira ang mga kadena. Nang tuluyan ko itong mabuksan, para bang bumagsak ang mga balikat ko sa nakita ko sa loob. Hindi lang 10, kundi napakaraming tao ang nakabihag. Nakatali ang mga kamay at paa. Nakabusal ang bibig. May mga lubid sa leeg na para bang pinapalaking hayop. Bata, matanda, walang pinipili. Lahat ay walang kalakas-lakas. Ang ilan pa ay wala ng malay na nakahiga sa maruming sahig ng bodega. Nico anak? Hindi ako makagalaw sa aking pwesto. Pinanood ko lang kung paano hinahanap ni Lisa ang kanyang anak sa dami ng mga taong nasa loob ng bodega. Bumalik lang ang aking sarili nang marinig kong tinatawag ako ni Lisa para bigyan siya ng tulong. Eman! Diyos ko! Anak ko! Eman! Nandito si Nico! Tulungan mo ako! Wala siyang malay! Tumakbo ako papasok. Isang batang lalaki ang kalong-kalong ni Lisa. Punong-puno ng putik ang buong katawan nito. Walang malay at nakahiga sa sahig. Payat at mukhang konti na lang ay mamamatay na. Anong gagawin natin? Napakarami nila. Paano natin sila sabay-sabay na ililigtas? Tulungan mo ako dito! Ito ang dahon ng taglegutom. Ipakain mo to sa kanila. Isa-isa. Isang kagat. Sapat na para bigyan sila ng lakas. Halika, tulungan mo ako. Itakas natin sila ngayong gabi. Sige. Ginawa namin ni Lisa ang kanyang sinabi. Ang malaking dahon ng taglay gutom ay isa-isa kong ipinakagat sa mga tao sa loob. Hindi nagtagal. Dahan-dahan kong narinig ang kanilang mga boses. Ang mga hikbi ng mukhang ilang araw na nilang gustong gawin, pero hindi nila magawa. Hindi ko alam pero sa loob-loob ko naramdaman ko ang biglang pagbabago. Sa unang pagkakataon nalaman ko ang pakiramdam ng paggawa ng tama. Lumipas ang ilang oras, lahat ay nakaipon na ng kanya-kanyang lakas. Hindi man ganun kalakas, pero alam kong kaya na nilang tumakbo palayo sa baryo. Ipinaliwanag naman ni Lisa sa lahat ng mga nangyari. Sinabi niya ang kanyang balak at hindi ko maiwasang humanga sa kanya. Titong Daan, bilisan niyo! Tumakbo kayo! Mararating niyo ang isang kalsada sa dulong hindi pa tapos. Pagkatapos nun, alam kong kilala niyo na ang lugar at alam niyo na kung saan kayo pupunta. Isa lang ang pakiusap ko. Kalimutan niyo ang lahat na nangyari dito. Dahil kung hindi, maaaring lumaki ang gulo. At maging ang pamilya niyo, ang mga mahal niyo sa buhay, babalikan ng mga aswang. Naiintindihan niyo ba? Tumango ang mga tao. Mukhang mga takot na nagtakbuhan sa kagubatan. Tinahak ang daang tinutukoy ni Lisa. Pero hindi natatapos ang lahat ng ganong kasimple. Dahil nang eksaktong tatakbo na kami, malakas na dumagundong ang boses ni Kuya Rako, Tatay Simo at ni Lola Uning sa aming likuran. Nakatakas ang mga bihag! Mga taksil! Hulihin niyo ang mga yan! Lalong-lalo na sina Eman at Lisa!
Pagbabayaran niyo ang pagtataksil niyo sa ating lahi! Takbo! Bilisan mo, Lisa! Ako nang bahala kay Nico! Eman, oras na tumuntong ka sa labas ng baryong ito. Wala ka nang babalikan. Tandaan mo yan! Eman, kailangan na nating umalis. Maabutan na nila tayo. Huwag ka nang lumingon. Sandali! Eman, ano ba? Bakit ka huminto? Kung hindi natin haharapin sila ngayon, maaabutan lang nila ang mga taong pinatakas natin at lalo silang mapapahamak. Huwag ka mag-alala, Lisa. Mas matimbang pa rin ang kagustuhan ko maging tao kaysa anumang takot. Magtiwala ka sa akin. Pero, Eman! Bumalik ka dito! Hindi mo dapat tinutulungan ng hindi nating kalahi. Hindi ka nila matatanggap. Huwag mong sayangin ang buhay mo para sa mga taong hindi ka kayang tanggapin. Anak, Eman, alam kong naging matigas ako sa'yo. Alam kong hindi kita laging naiintindihan. Pero kami ang pamilya mo. Kami ang dapat mong piliin. Tama ka, Tay. Masyado ka mahigpit. Hindi mo man lang ako tinanong kung anong pangarap ko. Kung anong klaseng nilalang ba talaga ako. At ikaw, Kuya Rako, hindi mo ako pwedeng pilitin sa pananaw mong bulag. Magkaiba tayo. Ito ang desisyon ko. At kahit hindi mo ito maintindihan, wala ka na magagawa pa. Lola, mahal ko po ang pamilya natin. Ilang taon ko po kayong pinipili. Araw-araw. Pero, paano nyo nagawa yun? Paano nyo nagawang bihagi ng mga inosente? Ang mga taong walang kalaban-laban at ituring silang parang hayop. Nalasa na talaga ng babaeng yan ang utak mo, Eman. Wala nang ibang paraan para mabuhay ang lahi natin. Hindi kayo mapupuhay sa karne ng hayop lamang. Kailangan natin ng lakas. Lakas na makukuha lamang sa dugo at laman ng tao. Ginagawa ko lang ang nararapat para sa ating lahi. Pero may buhay sila, Lola. May mga anak sila. May mga magulang. May mga mahal sa buhay. Hindi sila hayop at hindi sila kinakain. At hindi ka dapat nakikialam sa mga desisyon namin para sa kabutihan ng baryo. Hindi ka dapat sumasaway sa mga batas na nagpapanatili ng kaayusan sa atin. Wala kang karapatang talikuran ang pamilyang bumuhay sa'yo ng ilang taon. Siguro nga makasarili ako sa paningin nyo ngayon. Pero hindi ako magsisisi. Wala mang kasiguraduhan ko magiging tao nga ako pagkatapos nito. Pero lalong hindi ko matatanggap na manatili sa baryo natin na kasama kayo. Na alam kong tayo ang dahilan kung bakit ang daming karahasan ang nangyayari sa mundo. Tay, lumalabas po ako gabi-gabi. Nakikisalamuha ako sa mga tao sa labas. Alam nyo, napakagulo ng mundo nila. Sobrang gulo. Marami ang malungkot, marami ang mga misteryo, mga nawawalan tao, mga namamatay ng walang dahilan. Pero alam mo kung ano yung nagustuhan ko sa kanila? Totoo sila. Galit, saya, lungkot, lahat yun. Hindi dahil yun lang ang kailangan maramdaman. Kundi dahil yun yung binigay sa kanila ng sitwasyon para maramdaman yun. Ayoko na ng ganitong buhay. Kaya tay, kuya, pasensya na. Eman, talagang tatalikuran mo ang ating lahi. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Patawad po, Lola Uning. Kung ganon, wala na akong ibang paraan kundi ang kitlin ka. Hindi ka maaaring tumuntong sa mundo ng mga tao at makihalubilo sa kanila na parang normal. Hindi mangyayari yan sa'yo! huli na kayo. Pumutok na ang araw. Sa oras na tumama ang sikat ng araw sa mga balat ninyo, mamamaalam na rin kayo sa mundo. Mauubos na ang lahi ninyo. Anong ibig mong sabihin? Alam kong alam nyo na ang pinupunto ko ngayon. Hindi naman kayo ganun kahina para hindi maintindihan. Pero alam ko, naiisip nyo rin na mukhang ilang beses ko nga kayong nabilog. Tara na, Eman. Tapos na ang lahi mo. Wala na tayong panahon para magbago pa ang iyong isip. Sandali. Anong sinasabi mo? Anong sinasabi mong ginawa mo sa amin? Lola! Lola! Ano po nangyayari? Magaling. Masyado kang magaling, Lisa. Sa tinagal-tagal ko sa mundong ito, hindi pa ako nakatagpo ng
taong malalamangan ang takbo ng utak ko. Salamat sa papuri, Lola Uning. Pero nararapat lang yan sa inyo. Sinaktan niyo ang anak ko. Inilayo niyo siya sa akin. Yan ang bagay sa lahi niyo. Naging mabibigat ang bawat hakbang na ginawa ko papalayo sa kanila. Pero iyon na ang panibagong daan na pinili ko. At hindi ko pagsisisihan iyon. Gusto kong mabuhay ng normal. At alam kong hindi na nila kayang ibigay yun sa akin. At gaya ng sabi ni Lisa, nang tumama ang sikat ng araw parang mga abong na upos ang lahat ng mga nilalang sa aking paligid. Bata, matanda, mga mag-aasawang aswang. Lahat sila ay sabay-sabay na pinahid ng hangin ng kanilang mga abo. Habang ako naman ay tuluyang nakatungtong sa malawak na kalsada. Kaya ng usapan natin. Inumin mo ang laman ng bote na to. Simutin mo hanggang sa huling patak. Eman, kung buo ang loob mo maging tao, magkakaroon ng bisayan. Salamat, Lisa. Hindi ko akalaing may posibilidad palang mangyari to. Alam mo, Eman, sakim ka. Kahit sinabi mo sa akin kanina na mahal mong pamilya mo, hindi mangunguna ang konsensya sa'yo. Lalo ng kagustuhan mong maging tao. Pero minsan, ang masamang ugali na yan ang nakakatulong sa atin para matupad ang ating pangarap. Magaling. Ganyan tumatakbo ang buhay ng tao. Mukhang simula pa lang, mabilis ka nang natututo. Walang tudang makakasabay ka sa mundo. Salamat uli, Eman. Mabuhay ka ng patiwasay. Yun ang huli naming pagkikita ni Lisa. At sa totoo lang sa mga unang araw, linggo at buwang nagdaan, hindi ko maitatanggi muntik na akong magsisi. Parang gusto ko nalang bumalik sa nakaraan dahil sa sobrang hirap ng buhay. Pero natutunan kong hindi nangyayari ang mga bagay ng walang dahilan. Hindi ako naging tao para lang magsisi at hindi nawala ang pamilya ko para pasanin ko ang konsensya habang buhay. Panibagong pag-asa ito para sa akin dahil ito ang tama. Ganito ang mundo. Malupit. Pero mamumuhay ako sa paraang gusto ko. Ngayon isa na akong janitor sa isang pampublikong paaralan dito sa Maynila, Miss Ligaya. Parang isang iglap lang napunta ako sa isang pantasya na ni minsan hindi ko inakalang matutupad. Ako na dati tinititigan lang ang mga building sa mga magazine at dyaryo. Ngayon tinitingala ko na sila at napapalibutan na nila ako. Sa mundo ng mga taong ganitong pangarap ay sobrang simple. Pero para sa kagaya kong nagmula sa dilim, isa itong tagumpay. Isang panibagong pag-asa. Hindi na kami muling nagkita ni Lisa pero alam kong nasulit ang lahat ng sakripisyo ko para mailigtas silang dalawa ng kanyang anak. At itong confession ko ngayon ay pasasalamat ko na rin sa kanya dahil tinupad niya ang pangarap ko. Dahil sa kanya alam ko na ang lasa ng tinapay na dati amoy lang nang naabutan ko sa mga karinderya at panaderyang nadaraanan ko sa gabi. Kung dati kailangan ko pang tumakas para makihalubilo sa mga tao, ngayon normal na ang lahat. Ngayon nararanasan ko na ang tunay na swerte at kamalasan. Ang tunay na emosyon na hindi ko kailangang pigilan. Ngayon napatunayan kong mas malakas pa pala ako at mas marami pa akong kayang gawin. Ngayon nauunawaan ko na rin kung anong antas ng ahensya ang tinutukoy ni Lisa noon. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po sa pakikinig. Sa mga nakikinig dito sa channel na to, palagay nyo kaya nyo rin bang magpanggap na aswang para iligtas ang mahal nyo sa buhay? Gaya ng ginawa ni Lisa? Ilagay nyo po ang mga komento nyo sa ibaba at isa-isa ko po yung babasahin. Muli, maraming salamat po sa pakikinig.